Pag-usapan natin ang pag-amin ng Pangulong Marcos Jr. na wala na siyang magagawa sa isang bagay. Surrender. White flag na, wala na akong magagawa. Nag-attend siya ngayong araw ng turnover command o change of command ceremony sa Philippine Air Force. Then, after that, in-interview siya ng media tungkol sa budget for next year. Ito ang kanyang paliwanag na wala na daw siyang magagawa kasi yung BICAM, hindi niya na pwedeng baguhin yung inaprobahan ng BICAM. Ibig sabihin, yung kanyang request kasi may National Expenditure Program. Ang daming binago ng mga mambabatas. Ibig sabihin, hindi siya sinusunod. Dagdag bawas. Kaya malaking sakit sa ulo ng presidente ngayon. What shall we do? Parang ganon. Parang binabagyo na naman siya. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol sa bagay na ito. Well, we had to have a look because maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng So wala na akong magagawa. Veto power na lang. Maraming nagbago sa request from the Executive Department. Panahon ni PRRD, bibihira na nagkaganyan eh. Mayroon lang na delay. Kaya lang hindi yung ganyan na ang daming binago, ang daming binawas, ang daming dinagdag. Grabe. PhilHealth, zero subsidy. Ano ba yan? Modernization ng Armed Forces. Pinagmamayabang pa naman ng Speaker of the House na top priority namin kayo, General. Sabi niya, tawag siya sa Chief Staff. Tell it to your men na we will support you all the way. Tapos, December 13, Christmas party sa kampo. Nagmayabang ang Pangulo. We will build the world-class armed forces of the Philippines. That is a source of national pride. Gagaling magsalita. Yung pala, tinapyasan na ng Kamara at Senado ang modernization fund ng AFP. Kalahati, 70 billion o 74, I'm not sure. 35 billion lang ang inapprove. Ayan. Ang daming education department. 4Ps sa DSWD, kinaltas. Dinala saan? Dinala doon sa paborito ng mga mambabatas na proyekto nila sa DPWH. Ayan. Bakit nagkakaganyan? It's all about leadership. Pag mahinang leader, wala. Kayang-kayanin talaga. Ng House, na-approve na ng Senado. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. I cannot give you the details yet because that was we are now, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. And that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So, I cannot give you a date because it will take as long as it will take. Yun, kita nyo? Bukas, pipirmahan na sana yung GAA. Wala maraming binago ng kanyang mga kaibigang congressman and senador. So, kailan pipirmahan? Hindi niya alam. So, ito na po, hirap na hirap ang Pangulo sa ganitong trabaho. Baka magkasakit siya. I want to be very, very
absolutely sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a... Ano yung sabi niya na ang budget is dapat ilaan sa mga proyekto that we have prioritized. Ano ba yung sinasabi niyang prioritize kaya? Ang sana ibeto niya yung pagkaltas ng budget ng AFP modernization. Para naman hindi na tayo ibuli ng China sa West Philippine Sea. Pagdating ng panahon na kasing lakas na natin ang China, world class sabi niya eh. World class armed forces. Ang galing. Ano sa tingin nyo? Kaya ba ni PBBM na sa kanyang termino maging world class ang ating armed forces? Wow, sana magkakatuo. Sana magdilang anghel siya. O sana ibalik yung yung kinaltas sa AP modernization, yung PhilHealth, yung zero subsidy. Kailan wala, nagpaliwanag na siya eh. Sabi niya, may subsidy man o wala, huwag kayong mag-alala. Walang nagbago sa PhilHealth. Paitingin pa natin ang serbisyo ng PhilHealth. Ni isang kusing, hindi mababawasan ang inyong benepisyo. Ang sarap pakinggan yung mga salita ng Pangulo. Kung pakinggan mo, kailang iba ang salita, iba ang gawa. Stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insert... Yon ang problema, insertion, lalo na sa DPWH. Mr. President, pasalamatan ka pa namin kung busisiin nyo yung mga insertion sa DPWH. Nandyan na naman yung mga flood control projects para hindi na kayo pagtawanan ng taong bayan sa susunod yung SONA na para sa totoo lang pwede nyo nang maipagmayabang na sa SONA sa susunod 2025 SONA. We have completed 5,500 control projects, flood control projects. Tapos nagbaha, bagyo, walang nangyaring baha. Ano kayo sa taong bayan? Approve kayo sa taong bayan. Basta busisihin nyo ang mga hindi yung hocus-pocus na naman. So, maganda rin itong ginawa ng Pangulong ito na busisihin. Kasi ngayon lang nangyari ito eh. Sabi nga ni Professor Cielo, the most corrupt budget in history itong 2025. Kaya tama, ito, busisihin ng palasyo. Na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request eh. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Yung iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin. Yun na, yung kalukuhan sa budgeting ng itong mga mambabatas natin eh. Grabe. Sila lang yung technical working group na sinasabi sa BICAM. Sila yung nagsingit niyan eh. Dapat sana last year pa yung ginawa pagbusisi. Kasi ano ba sabi ni Attorney Vic Rodriguez o ni Senator Pimentel? Lumobo yung insertion, yung unprogrammed projects. 800 billion. Kaya yung budget for 2024, yung ipinasa last year, question sa Supreme Court. Yung constitutionality, kailang up to now, walang action ng Supreme Court. Wala rin. Kaya, sana nga, ito ang gagawin ng palasyo. Sana magpakita ng political will ang presidente na hindi pwede ito. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ibeto ko yan. So,
So, sana maibalik yung mga, kung sa akin yung PhilHealth, dapat magkaroon ng subsidy ang PhilHealth. Yung education, yung tinanggal, dapat ibalik yung 10 or 12 billion ba. Yung modernization ng AP, yung 4Ps, kailangan talaga, speaking of ayuda, kailangan tulungan ang mga 4Ps. Huwag lang yung AKAP, tanggalin ang AKAP, tanggalin yung mga insertion sa DPWH.